Kasi minsan, may mga tao po, mananampalataya raw, parang niloloko pa sarili. Yung bang dadrama pa ng antindi talaga ng pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa amin. Isipin mo, wala kami makain. Isipin mo, yung trabaho ko natanggal pa ako. Isipin mo yung grabe talagang mga pagsubok to, kung di lang ako nakakapit kay Lord. Talagang, kung talagang pagsubok yun, at tiyak mong pagsubok yun, walang problema. Kaya alam, baka mamaya, palo pala yun. Diba? So, para malaman mo kung palo o pagsubok, magsiyasat ka. Diba? Attend naman ako ng attend. Binibigay ko naman yung tithes ko. Pag nag-aawitan naman malakas pa nga awit ko Diba? Kung tiyak mo na talagang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos at nakakaranas ka nun, ayan, okay, maniwala ka, sinusubo ka talaga. Pero kapag ka nagsiyasat ka, kasi hindi naman ako gaano talagang uma-attend In fact, yung dapat nga ibigay ko sa Diyos, nagamit ko pa Diba? Tapos kung tutusin, wala naman sa puso ko yung ginagawa ko Hindi talaga ako gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kung iyon ang nakita mong kalagayan mo, huwag mong palabasing sinusubo ka ng Diyos sa mga nararanasan mo. Pinapalo ka ng Diyos. Naintindihan niyo po? Sino ka, pastor, para magsabing pinapalo ako ng Diyos? Mga kapatid, si Job, kaya hindi po palo yun. Kasi ang Diyos na mismo ang nagsabi na walang katulad niya sa lupa. Hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth. One that feared God and escheweth evil. Sabi niya, okay, Satanas pa nga niya sinabi, Satanas, nakita mo ba yung alipin ko na yan? Yung lingkod ko na yan, si Job. Grabe, takot sa akin yan. Tapos, meron pong magandang katangian yan, lumalayo sa kasamaan. Sabi ni Satan, kaya lang naman nagtatapat sa iyo yung si Job Binakuran mo ng napakaraming pagpapala yung buhay niya Subukan mo, natanggalin lahat yan. Tingnan mo kung hindi kanya sumpain ng mukhaan. Aba, matindi ang challenge ni Satan. Alam niyo po ba, hindi naman po na-provoke ni Satan ang Diyos. Kundi gusto ng Diyos na ipamukha kay Satanas na mali siya sa iniisip niya kay Job. Dahil si Job ay tapat anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Amen? So, ngayon, kung tiniyak natin na sa Diyos, siya pa mismo, okay na okay sa kanya yung buhay mo, at nakakaranas ka ng gutom, nakakaranas ka ng kagipitan, nakakaranas ka ng hirap, natanggal ka sa trabaho, mga kapatid, as long na alam mong tama ang puso mo sa Diyos, hindi po yan palo. Yan ay pagsubok. Titingnan lang ng Diyos kung gaano mo siya pagtitiwalaan. Dahil baka mamaya, nagkausap sila ni Satan at pinalalabas ni Satan sa Diyos, kaya lang yung miyembro na yan, pala-attend yan kasi ang ganda trabaho Subukan mong tanggalin sa trabaho yan. Ang sasarap kasi ng kinakain Subukan mong walang makain yan. Ang ganda-ganda kasi ng kanilang sitwasyon na kahit ano gustong bilhin, nabibili nila. Ngayon, subukan mo yan na gustong-gustong bumili pero walang pambili. Tingnan mo kung magtatapat pa sa'yo yan. Ayan, dyan na po nagkakatalo yan, mga kapatid. But my point is that we should consider our ways. Let us examine ourselves. Tingnan po natin kung bakit, mga kapatid, importante po ito sapagkat marami po nadadaya ang sarili. Kaya ngayon po, sa buhay ni Apostol Pablo, nakita ko po ng importante, matuto po tayo, mga kapatid, sa kung ano yung mga nararanasan nating mali sa buhay natin. Maybe, kaya ka nagkakaganyan, mali ang naging decision mo. You should learn from your wrong decisions.